Luke or Lucas chapter 4. Yan. Kung nakita nyo na po, simulan natin verse 14. Bumalik sa Galilea si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa Kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinangaan siya ng lahat. Verse 16, pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki, gaya ng kanyang nakaugalian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga, tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito, manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa inyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming biyuda sa Israel noong panahon ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 kalahating taon, ay nagkaroon ng tagutom sa buong lupain, subalit hindi pinapunta ni Elias sa kaninuman sa kanila, kundi sa isang biyuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, Panginoon namin, patuloy kami na nagpapasalamat minsan pa, O Diyos, sa umagang ito. Sa buhay na tinanggap ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil muli, Lord, dinako mo ang aming mga panyapak sa lugar na ito. Salamat maging sa iyo pong mga salita na amin pong nabasa. Lord God, sa umagang ito, ikaw, Panginoon, ay inaanyayahan namin na patuloy, Lord, na mangusap sa puso't isipan ng iyo pong mga anak, O God. Patuloy na dalhin mo sa amin ang iyong mga salita ng malaya, O Diyos. At tulungan mo kami na sa aming pagtanggap, Panginoon, magkaroon ito, Lord, ng personal, Panginoon, na pagkilos sa aming pong mga buhay. Lalo na, Panginoon, ang buhay ng iyong mga anak ay, Lord, nasa iyo. Tulungan mo kami na laging makasunod, laging magawa kung ano yung nararapat sa iyo pong harapan. Salamat, Ama. Patuloy na tanggapin mo ang aming pong pagsamba at pagpupuri
Gayon din, Panginoon, ang puso ng bawat isa na tunay, Lord God, na tinatanggap ka. Purihin at sambahin ka, itong aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, tayong lahat ay makakaupo na. At wala tayong ibang aaralin ngayong umaga kundi yung homecoming. Okay, yung pinaka-tema natin or isa sa topic na mayroon tayo sa taong ito ng year 2025. Yung pagbabalik, yung pag-uwi, yung kung saan mas makita po natin yung halaga, yung ganda na ang ating Panginoong Yesus ay bumaba, nagkatawang tao, at para po tayo ay maligtas. Kanina po habang sumasamba tayo, napakasarap lang yung ating pong pagsamba, very anointing. Alam niyo po yung sobrang nararamdaman ko kanina, yung dalawang pinto. Okay, yung first coming and the second coming of Jesus. And habang minumuni-muni ko yung salita ng Panginoon ngayong umaga, alam mo lahat ng lyrics ng kanta, gayon din siya bumababa kasabay ng mga napabalita. Siguro dahil yung isip ko ay punong-puno even nung nangyari po sa ating kapatid na si Charlie, Brother Charlie Kirk. So, sobrang dami ng pumapasok. And habang sumasamba kanina, sabi ko napakalinaw lang sa akin yung dalawang klaseng pinto. Yung first coming and the second coming. At alam niyo po yung malinaw, yung first coming, nakasalalay talaga sa atin yung desisyon ng pag-welcome sa Panginoon. But the second coming is not in our hand, kundi nasa Lord. Kaya pala sabi ko, sa bawat pag-aaral ng salvation doon sa T40, laging may tanong doon. Kung tayo, for instance, ngayon na wala na, namatay na, at haharap ngayon tayo sa Panginoon, at tatanungin tayo, bakit kita papapasukin? Diba? Tapos paulit-ulit. Habang kami nga sa T40, habang inuulit-ulit yan, talagang andun pa rin yung doubt. Buti na lang nung pang-apat na, sigurado na yung isa sa aming kapatid. Kaya, sa atin po, bilang mga mananampalataya at anak ng Diyos, sana talagang may buo tayo sa puso natin, kasiguraduhan na ang desisyon sa pagdating ng Panginoon sa kanyang pagbabalik ay i-welcome na tayo. Amen. Dahil ngayon, ang totoo po, sa unang pagdating ng Panginoong Yesus, katulad nung binasa natin, nakasalalay sa atin ang desisyon kung paano natin i-welcome at tatanggapin ang Diyos. Amen. Kaya ang tanong ko, totoo mo na ba talagang tinanggap si Jesus sa iyong buhay? Totoo ba talaga yan? Dahil kung totoo no yung pagtanggap natin, kapatid, bawat araw sa buhay natin, dahil may Jesus ka, mayroong iba. May bago. At hindi pwedeng sa mga panahon na nandito tayo sa mundo, pinaparamdam natin sa Panginoon yung rejection. Kasi magkaiba ang tinanggap mo sa ni-reject mo. Amen. Kasi kung totoo kong tinanggap si Jesus, wala sa buhay ko ang i-reject ko siya. Kaso lang marami sa mga mananampalataya na patuloy na nagpapakita ng pagsarado ng pinto sa pagkilos at paggawa ni Jesus. Amen? So, kaya salamat. Sabi ko nga, napakabuti ng Diyos. Sa mga pagmumuni-muni natin, marami tayong nauunawaan. Lumalalim. And even ang kamatayan, habang lumalalim tayo sa pagkilala sa Panginoon, mas nakikita natin yung kagandahan or the beauty of death na mayroon ang mga mananampalataya. Bakit? Yun yung incense sa Panginoon eh. Katulad nung kay Charlie Kirk, yung kamatayan niya, hindi murder yon. Sabi ng Revelation, yun ang tawag doon ay martyr. Ano yun? Martyr. Ibig sabihin, ang bawat pagkamatay ng sino man na naglilingkod sa Panginoon ay isang mabuting insenso.
napakabangong insenso sa Ama, katulad ng pagkamatay ng kanyang anak. It's a martyr, it's not a murder. At ibig sabihin, God is working. Kasi katulad nung kay Jesus, ganun din naman sa kanya na naranasan niya, na talagang nandoon, gumagawa at kumikilos ang Diyos. Anong sabi? Only the voice was gone, but not the echo. And who is the echo? Parang sa ang Panginoong Yesus, nawala siya. Pero nung nawala siya, mas lumaganap ng tuloy-tuloy ang salita ng Diyos. Boses lang yung nawala. Pero yung echo, yung tinig ng pakikipaglaban, ng paghahayag ng salita ng Diyos ay nagpapatuloy. At mas lumalaganap at mas lalaganap pa. Sabi ko, napakaganda. Pag tinitingnan natin yan, yung kagandahan, yung totoo po talaga that Jesus won. Jesus already won the battle, the death, even the death. Kasi ang kamatayan talaga hindi na kinatatakutan ng mga nasa Panginoon. Hindi rin naman na masasabing kinasasabikan, pero may ganun eh. Dahil alam mo na makakasama mo na and basta you finished your race, di ba? Natapos mo talaga yung iyong takbuhin. So, ang buhay niya ay hindi mahaba. It's not as long, pero puno. Amen. 31 years na nabuhay sa mundong ito, pero puno. Nagsimulang maglingkod, 18 years old. Nagtuloy-tuloy, wala nang sukuan, diretso sa Panginoon. Kaya uwi sa Panginoon. So, napakagandang buhay. Atin lumagpas na tayo sa edad ni Jesus Christ, 33. Sa edad ni Charlie na 31. Marami na po sa atin, more than that. Pero ang tanong ko po, puno ba yung buhay natin? Yung existing ba natin is masasabi mong full? Di ba? Or nabubuhay lang talaga tayo na tamang buhay lang. Kasi sila po malinaw na nabuhay, na nagawa yung mission na pinagagawa ng Panginoon. So, sige po, tayo po ay dumako sa ating pong topic, the homecoming. And napakalinaw po nung ating pong nabasa sa umagang ito patungkol doon sa pag-uwi ng ating pong Panginoon Jesus sa kanyang hometown, sa kanyang lugar talaga, kung saan siya po ipinanganak, lumaki, sa Nazareth. Okay, so, at pong Luke 4, pag tinignan po natin, at his own homecoming, sabi nga, sa pagbabalik dito ng Panginoong Yesus, hindi na siya katulad nung dati. Na batang, lalaki, na siguro yung na-witness ng mga kapitbahay, ng mga taga doon sa lugar, ay, ito yung bata na tumatakbo-takbo lang. Nakita naman niya kung gaano siya naging masunurin sa kanyang mga magulang. Anak to ni Jose, anak to ni Maria. Yun ang pagkakakilanlan sa kanya. Pero alam nyo ba, bago itong verse na ito sa 14 to 30, may mga naganap. Amen. May mga naganap. Ano yung mga naganap? Nagkaroon ng pagtutukso sa kanya. Yung 3 temptation ni Satanas na pinahintulutan, led by the Spirit. Yun yung topic sana ni Pastor Larry nung Wednesday din, na tinapik ko na rin, bro. Iba lang siguro yung ating yung tatlong tukso, yung tukso, round 1, round 2, round 3, ni Satanas kay Jesus. At yun ay lahat na pagtagumpayan niya. Sabi ko nga nung Thursday, baka minsan round 1 pa lang, di ba? Round 1 pa lang, sinubok pa lang tayo sa pisikal, sa laman, nagutom pa lang, nawalan lang ng bigas. Di ba, nawala na yung pagtatagumpay. Okay, may mga ganun eh. Kaya triumph, dito na pagtagumpayan, dined talaga siya doon ng banal na espiritu because Jesus is the last Adam. Hindi pwedeng hindi niya pagdaanan yung tukso ng kaaway na pinagdaanan ni Adan. Na si Adan bumagsak. Pero si Jesus, the last Adam, pinagtagumpayan niya yung tukso ng kaaway. Para sino mang sumampalataya sa kanya ay makaranas din ng pagtatagumpay.
Okay, tingnan mo, hindi ito iniwasan. Kahit He is the Son of God, at ang mission niya is mamatay sa krus, yung bagay na ito, yung tatlong tukso, yung tukso ni Satanas, ay talagang kailangan niyang harapin. Katulad ng bawat isa sa atin. Paano mo malalaman na matagumpay tayo sa Panginoon kung hindi natin mapagtatagumpayan yung mga pagsubok, yung mga test, yung mga temptation. Kasi tatlo lang yan. Diba? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ang tanong, matagumpay ba natin yan na nalalampasan? Matagumpay ba natin yan na nagagawang labanan sa araw-araw? Yung tukso ng dyablo. So, balik po tayo. Sabi po dito, something a bit like that happened to Jesus. He comes back to Nazareth and he's changed. Dito po sa binasa natin, sa kanyang pagbabalik, hindi na siya yung dating Jesus na kilala ng mga nasa lugar. Okay, kasi maraming naganap. He was tempted in the wilderness. He was baptized. At bumaba sa kanya ang banal na Espiritu. Linukuban siya ng banal na. He was embraced by the Holy Spirit. Definitely, Jesus was changed. Yung pagbabago na naging nagagawa na niya at linulugaran niya yung kanyang mission para sa Panginoon. Dahil napakaraming mga balita na narinig sila, sabi nga ng verse 14 to 15, na si Jesus ay taglay yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, napabalita na sa mga karatig na lugar, na nagtuturo sa sinagoga, hinahangaan siya ng lahat. Yun yung bago sa Panginoong Yesus na naririnig ng kanyang mga hometown, ng kanyang mga kalugar. Okay, ano kaya po ang bago sa atin? Uy, na-born again na daw si ganito. Anong bago? Okay, balita ko, praise and worship na siya. Di ba? Praise and worship leader siya or worship leader. Balita ko, di ba? Pastor na daw yan. Di ba? Kasi dami po natin nasa pastor in training. Maraming ganon. Balita ko, elder na daw yan. Anoint lang nung nakaraan. Uy, deacon na daw yan. Ay talaga? Ay, diba? Paano tayo kilala ng mga kasama natin? Sa loob ng bahay, sa lugar natin, sa community. Di ba? Paano po tayo? Sino tayo para sa kanila? Ano yung alam na pagkakakilanlan nila sa atin? At pagkatapos ba na malaman nila na ikaw ay elder na, pastor na, deacon na, head na ng church, ano ba ang makikita nilang pagbabago sa iyo? Are you changed? Are you changed? Ikaw ba ngayon ay katulad ni Jesus, puspos na ng banal na Espiritu? Amen? Okay, so ako ba yun? Parang may iba, minsan ba, parang iniisip pa, no? So, he comes back to Nazareth and he's changed. So, the Father endorsed him from heaven and the Spirit descended upon him. So, kita naman natin na bumaba sa kanya yung banal na Espiritu. And ngayon, babalik si Jesus, di ba? Jesus returns north to Galilee in the power of the Spirit to begin His ministry. Alam niyo, ang kagandahan lang, nung si Jesus ay handa naman talaga siya, ando na yung pagsama ng banal na Espiritu, hindi niya nakakalimutan yung sarili niyang bayan. Bumalik siya kung saan siya lumaki, kung saan siya ipinanganak. Hindi niya ito nakakalimutan. Gusto pa rin niya magpasimula kung saan siya lumaki. Gusto pa rin niya magpasimula ng kanyang pag-mission at hindi pwede na kung nakikilala na siya sa ibang lugar na naghahayag ng salita ng Diyos, bakit hindi sa sarili niyang bayan? Amen. So andun yung puso na hindi nakakalimutan yung sariling lugar. Yung mga mahal sa buhay, yung mga kakilala, yung community kung saan tayo lumaki. Ganun din, naniniwala ako sa bawat isa.
May ganun din eh. Actually, naalala ko si Sis Ayo, mayroon din siyang preaching dito sa scripture na to. At lagi niyang na-mention yung pinit. Okay, mahal na mahal niya talaga yung pinit. Amen? O, kaya yung pinit, magpapasimula na ng gawain, naniniwala ko, hindi niya nakakalimutan sa puso niya. Yun nga lang, mayroong problema pag sarili mong lugar. Okay, yun din ang struggle niya eh, nung nag-share siya dito eh. Oo. Ay, anak yan ni ano. Yung pagkilala sa barangay, alam mo na. Ay, siya ba? Oo, kilala ko yan. Yung anak yan, yun. Yung lolo niyan, dating kapitan eh. Kilala ko yan. Minsan may ganun din tayo. Sino ka? Anong pagkakakilala sa'yo? Paano ka ngayon nila makikita at makikilala din? So, sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, to begin His ministry, and His old neighbors don't know what to do with Him. Okay. Nakakatuwa lang kasi itong senaryong ito ay talagang saktong-sakto sa kalalagayan ng marami po sa mga lingkod ng Panginoon. This is Jesus' homecoming where He reveals to His childhood friends and neighbor just who He is and why He's come. Bakit siya nagbalik? Ngayon, sino siya? 'Di ba? Nabasa naman natin, binasa niya yung book of Isaiah. So, sabi nga po ng verse 14, pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki, gaya ng kanyang nakaugalian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga during Sabbath. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaiah. Dahil wala pa noong New Testament. Lahat ay Old Testament. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Okay, bago po tayo doon. Alam ko, mayroon tayong isang topic para dyan. Tingnan po muna natin in Nazareth, sa synagogue, itong tagpungpong ito na binasa ko, Jesus preaches a sermon in His hometown. Sa pagkakataong ito, alam nila na talagang nangangaral na si Jesus sa oras na ito, nangangaral din ng Panginoon Jesus, and nandoon yung content ng kanyang sermon. Malinaw sa binasa na yung binasa niya ay matatagpuan natin sa Isaiah chapter 61. Na yun din yung kinukuhanan din natin ng ating pong theme for this year, the Jubilee, or yung paglaya, yung kapahingahan at yung pagbabalik, 'di ba? Yung Jubilee. So, ang sinabi niya dito is pagpapakilala niya yung kanyang identification. Sabi ng verse 20 to 23, Jesus says He is the Messiah Isaiah wrote about. Okay, yung sinasabi ni Isaiah long time ago, ngayon ay sinasabi niya na ako yon. Ako yung nakasulat noong kapanahunan pa na kung saan, napakalinaw, sabi diyan, hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Sabi po sa English version, the Lord's favor. Dumating na yung panahon o yung araw na mararanasan ng tao yung pabor ng Diyos. Pag tinignan natin yung Jubilee year, mayroon siyang inaantay na taon. After 50 years. So, after 50 years, ibabalik sa kanila yung lahat ng nawala. 'Di ba? Nandoon yung makakaranas sila ng paglaya sa mga alipin.
makakaranas kaya yung kung ikaw ay naghirap sa matagal na panahon, ibabalik muli sa iyo yung kayamanan mo, yung pagpapagaling, mararanasan mo, aantay ka pa ng 50 years. Pero sa sinabi ng Panginoong Yesus dito, dumating na ngayon. Ibig sabihin, tapos na, pinutol na niya yung 50 years to 50 years bago pa mangyari yung inaasahan ng kanyang bayan. Dahil sa Panginoong Hesus, kaya kung tinanggap natin ang totoong Panginoon, hindi na tayo kailangan mag-antay pa magbilang pa ng 50 years para lang muli mangyari na naman yung mga bagay na yan. Because the Lord's favor is in us. Okay. Kuha natin. Sabi niya, yung pabor ng Diyos ay nasa atin na. Okay. So, basahin ko po yun sa English kasi maganda po na marinig natin yung salitang yon. The Spirit of the Lord is upon me, for He has appointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim the captives will be released, that the blind will see, and the downtrodden will be freed from their oppressor, and that the time of the Lord's favor has come. Yung paglaya, pagpapagaling, ano pa pong sinasabi, pagpapayaman sa mga mahihirap. Kasi alam natin yung kayamanan na mayroon ng Diyos. Ano pa yung captive will be released, blind will be see, ibig sabihin even the healing, sabi niya, has come. Bakit? Nandyan na yung favor ng Diyos. Amen. Kanina habang nagte-testify si Sister May, sabi ko, alam nyo, yung buhay niya sa mga nakakakita ay sobrang nakakapagpala. Kasi po yung kapitbahay natin, Ate Malu, may kapatid din po yan na dinadialysis. And every time na makikita sa sobra siyang nai-encourage. Grabe, ilang taon na nga siya. Kanina binanggit niya, ilang years ka na, Sis May? 11 years na nagdadialysis. Pero sabi pa, lagi niyang binabanggit ng kapitbahay natin, hindi ko man lang makitaan siya na may sakit. Pag tinitingnan mo siya, parang hindi siya nagdadialysis. Parang hindi siya, parang walang problema yung kidney niya. 11 years na yan. Bakit po? Because of the Lord's favor. Because of the Lord's favor. Na yung mga may sakit, dahil sa pabor ng Diyos, laging nakakaranas ng kagalingan. Yung mga mahirap, maraming utang, maraming mga bagay na kung saan nagpapalugmok, kapatid, favor ng Lord. Na malalampasan mo yan, mapagtatagumpayan mo yan, at yayaman ka sa pabor ng Panginoon. Yung mga alipin ay makakalaya because of the favor of God. Ano ba yung mga umaalipin sa atin? Napakarami pa po siguro. So, anong sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang pagkabasa? His identification. Jesus says He is the Messiah Isaiah wrote about. Mayroon siyang illustration na binaba. Jesus gives 2 Old Testament examples to illustrate why He cannot perform the miracles in Nazareth that He has elsewhere, namely because of the people's unbelief. Alam ng Panginoong Jesus, ramdam niya yung kanyang mga kasama, ay walang pananalig sa Kanya. Because of their unbelief, hindi magawa or hindi makakapag-perform ng miracles ang Panginoon sa sarili niyang lugar. Kasi bali-balita, nagpapagaling siya, bumubuhay ng patay. Diba? Pero paano niya ito magagawa sa sarili niyang bayan kung wala naman silang pananampalataya o pananalig sa Diyos? So alam niyo po, even
the favor of God is there. Pero tumatanggap lang talaga nito yung mga tao na totoo, nananalig at nananampalataya. You want miracle? Di ba marami sa atin gusto miracle eh. Makita natin yung miracle ng Lord. Pero papaano ka ba nananampalataya sa Kanya? Lubos ba ang iyong pananampalataya? Kasi hindi pwedeng lumalapit tayo sa Diyos. Alam natin kung gaano siya kadakila, kabuti, pero doubtful naman tayo sa ilinalapit natin sa Kanya. Kanina sabi ng pagsamba, He's worthy of it all. Lahat ng bagay ay nagpasimula sa Kanya at lahat ng bagay ay babalik sa Kanya. Walang anuman sa atin ang sa atin, kundi ang lahat ay mula sa Diyos at para sa Kanya. Di ba? Lahat ng yan, all glory, dapat bumalik sa Panginoon. So, kaya ano pong nangyari? So, the example of Elijah and the Zarephath widow. Diba? Ang daming nakaranas ng gutom, ng famine, pero mas binigyan pa yung hindi taga roon sa lugar. Sa buhay ni Elisha, the leper na Aman, yung hindi taga doon pa, yung nakaranas ng pagpapagaling or ng kagalingan. Kita nyo? Kaya sigurado nasaktan talaga yung mga nakarinig nito. Nasaktan talaga yung nasa loob ng sinagoga. So the contempt for his sermon, pag tiningnan natin, is talagang halos ay patayin si Jesus. Dahil hindi nila tanggap yung kanyang sinabi. Kami mahirap, kami alipin, kami may mga may sakit, hindi nila yung tanggap. Sa realidad ng buhay, isa sa temptation na kailangan pagtagumpayan ng mga mananampalataya ay ang pride of life. Diba? Yung hindi natin maamin, yung totoong kalalagayan natin sa harapan ng Panginoon. Ikaw ba, sa iyong buhay, alam mo ba na ikaw ay nangangailangan ng tagapagligtas? Diba? Naniniwala ako nung tinanggap natin si Lord, si Jesus as a Lord and Savior, malinaw sa atin that we need Jesus. We need the Savior. We need a healer. Di ba? Alam natin yon. Kailangan natin ng tagapagligtas dito sa pagkakaalipin natin, sa kalalagayan natin, sa kahirapan natin na nararanasan. At sa pagkakataong ito, marami sa bayan na kung saan siya lumaki ay hindi tanggap yung realidad ng kanilang kalalagayan. Kaya nga po hanggang kahit sa panahon ngayon, yung mga Hudyo talaga medyo mataas talaga ang tingin sa kanilang mga sarili. Kaya napunta po sa mga hintil, sa Gentiles, yung para sa mga hintil, ay yung para sa mga Hudyo. Para lang sana ito sa mga tunay na anak dahil yung mga tunay na anak ay hindi lubos. Diba? Iba yung expectation sa Messiah. Akala nilang Messiah will really make miracles and wonders, which is true. Pero yung iba yung hinahanap nila pagdating sa inaantay nilang tagapagligtas. Hindi ito na, kilala ko to, anak to ni Jose. Ordinaryo lang itong lalaki dito na sa aming bayan. Hindi nila alam maraming naganap. At sa muling pagbabalik niya, siya ay lubos na. At para ipatupad, pasimulan, yung lahat ng nakasulat, yung propesiya. So yun po yung una. The days of renewal or yung araw ng pagkakaroon ng pagbabago. Jesus is teaching about the prophecies from the book of Isaiah in the synagogue. Tinuturo niya sa sinagoga kung ano yung sinasabi, yung propesiya ni Isaiah patungkol sa kanya. And yes, Jesus proclaims that those prophecies have been fulfilled.
Kung ano yung mga nakasulat doon, kung sino yung sinasabi doon, ay nangyari na. He is the servant of the Lord and He is bringing the days of renewal. At ang tinutukoy doon ay siya. At handa niyang ibigay, handa niyang iparanas ito sa kanyang bayan. Gayon din naman sa atin. Handa ang Panginoon na ibigay sa atin yung araw na kung saan talagang tayo po ay magkakaroon ng mga pagbabago. Ang tanong ko po, may gusto ba kayong mangyari o mabago? May nakikita ba kayo na dapat mabago sa inyo pong mga buhay? Mayroon po ba? Kasi kung totoo po na tinanggap natin ang Panginoong Yesus, nagsimula na. And God will fulfill it. The days of renewal is now. The days of renewal is in Jesus. The days of renewal ay nasa ating Panginoong Yesus. Is here in Jesus. Wala po yan kung saan-saan. Hindi natin yan matatagpuan. Katulad ng mga kalalagayan dito sa Nazareth, inahanap pa nila kung saan-saan, pinasa harapan na nila. At dumating na yung araw ng pagbabago, yung araw ng kaganapan ng lahat ng ipinangako. So sa atin, alam ko maraming nag-aantay, pero kapatid, baka yung unbelief na mayroon tayo, yung pumipigil na mangyari, yung mga bagay na ipinangako, ibinigay na ng Panginoon sa atin. Maybe yung unbelief. Ang tanong ko, do you really welcome Jesus in your life? Talaga bang binuksan mo ng bukas na bukas ang pintuan ng iyong puso para tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay? Kasi po ang totoo talaga na nagbukas ng pintuan niya, ng kanyang puso sa Panginoon, there will be a renewal and renewal and renewal na mangyayari sa kanya. Totoo po talagang pagbabago, totoong paglaya, totoong pagpapagaling, totoong talagang pagpapala yung tatanggapin natin sa Panginoon. At nararanasan ko po yan sa aking buhay. Gayon din naman ng mga nakikita kong mga totoong nananalig sa Panginoon. Nararanasan nila yon. Yung renewal. Sabi po ng verse 16 to 21, that's the prophecy. At yung pangalawa po, verse 22 to 24, basahin ko lang. All who were there spoke well of him and were amazed by the gracious words that fell from his lips. How can this be? Di ba mayroon silang pagtataka? Na-amaze sila, nagtaka sila, pero may tanong, paano to nangyari? Di ba, bakit siya na yan? Bakit iba na siya? Bakit nagsasalita na siya ng ganyan, pero noon hindi naman? Di ba? So, yun yung tanong. And they asked, isn't this Joseph's son? Then he said, probably you will quote me that Proverbs. Anong sabi doon? Physician, heal yourself. Siguro, nakita na ng Panginoong Yesus, basa ng Panginoong Yesus yung laman ng kanilang mga isipan. At marami doon iniisip, yung salitang, pag pinababaw po natin, bago ka magpagaling sa iba, pagalingin mo muna ang iyong sarili. Bago ka magpala ng iba, pagpalain mo muna ang iyong sarili. Bago yung iba, sarili muna. Okay? Yun ang mga kaisipan nila. Sino ka? Bakit mo to sinasabi sa amin? Ikaw nga? Yung sarili mo nga? Di ba, even sa cross din yung naranasan ng Panginoong Yesus, no? Na yung turing sa Kanya, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, tulungan mo nga yung sarili. Yung isipan ba na, hindi mo nga matulungan ang sarili mo, mailigtas, ililigtas mo pa ang buong sanlibutan? Misaya, tagapagligtas, ikaw nga, hindi ka makabababa dyan sa cross. Hindi mo nga mailigtas ang sarili mo dyan sa hagupit, sa hirap, sa mga sugat na mayroon ka. Tapos,
Magliligtas ka ng sanlibutan? Di ba yan yung kaisipan na sinasabi doon sa Proverbs? Sabi doon, eto na yung prejudice sa kanya kung paano siya husgahan, kung paano siya babaan ng hustisya, i-reject. And alam niyo po, dito ko naaalala si Charlie Kirk, di ba? Yung judgment sa kanya ng tao. May isa kasi akong nakita doon, binilang ako, yun actually ang una kong nahalata nung mga first day pa lang na nalaman ko yun. Ang una kong nahalata, sa mga photos niya, laging may mga nakatawa. May mga nakatawa, smiling. Alam niyo, in my curiosity, chinek ko sila. Sabi ko, mga sino to? Imbis na cry, imbis na yung ano yun, yung pagdamay. Nakita ko may mga nakatawa. Di ba tiningnan ko talaga siya. And may nag-search din nun, may nag-post nun sa Facebook, mga 11,000 silang lahat. And even nung time na nandoon siya sa Utah, after nung nangyari, they celebrate. Di ba? Nagkaroon lalo ng mga kabataan na yon. Di ba? Mayroong celebration. Nagginawa. Yun kung talagang nagpakita pa sila ng pagiging masaya na itong taong ito. Siguro sa isip-isip nila, grabe no, isang 22-year-old lang pala ang pwede sa kanyang magpatigil. Pahintuin siya doon sa lawak ng kanyang ministeryo. Yun ang akala nila. Yun ang akala ng mga tao sa Nazareth. Sino to? Magpapagaling daw siya, yung sarili nga niya, hindi niya kayang pagalingin. Yun ang judgment ng tao sa kanya, even sa cross. Magliligtas siya ng sanlibutan, ng mundo, ng ibang tao, yung sarili nga niya, hindi niya mailigtas. This is the judgment. Minsan may ganun tayong kalalagayan sa ating mga isip. Lord, talaga ba? Papagalingin mo ba talaga ako? Ililigtas mo ba talaga ako sa sitwasyon kong to? Sa kalalagayan kong ito? Unbelief. Diba? Believer, unbelief. Diba? Mga believer pero nandoon yung pagiging unbelief. Mga Hudyo na matagal na alam na nila na may darating na Misaya pero hindi nila pinaniwalaan at pinanampalatayanan. Diba? Dito sa Pilipinas, lagi ko pong sinasabi, only Christian nation in Asia. Pero dahil doon, di ba, talamak ang korupsyon at paggawa ng kasalanan. Only Christian nation in Asia. Amazing. Di ba? Minsan, yun yung realidad na kailangan po nating tingnan. At sana po, naniniwala ko, tayong lahat hindi nakasabay doon. Di ba? Tayo yung tatayo. Iilan na nga lang, huwag ka nang sumabay. Di ba? Iilan na nga lang, tumayo na tayo sa kung ano yung tama at nararapat para sa Panginoon. Di ba? Tanggapin natin yung renewal na binibigay sa atin ng Lord. At dito, sa pangalawa, itong prejudice, the days of humbling. The days of humbling. The people spoke well of Jesus and marveled at what he was saying, but they couldn't get over who was saying it. Humanga sila sa sinabi ni Jesus, pero hindi sila humanga kung sino si Jesus. Amen. Ang ganda ng pagkakasabi, ang ganda ng pagkakabasa, ang ganda ng pagkakasalaysay, ang ganda ng pagkaka-explain. Humanga sila doon, pero hindi sila humanga kung sino si Jesus. Minsan, gusto natin lagi ebidensya para tayo ay manampalataya at maniwala. Minsan gusto natin laging may makita. Lord, titigil na talaga ako, magpupursige na talaga ako sa paglilingkod sa iyo kapag ipinakita mo na sa akin, kapag okay na ako, kapag may dumating sa akin na 1,000,000, okay na ako noon. Di ba minsan gusto natin patunay muna. Hindi natin pinaniniwalaan kung sino at ano talaga ang magagawa ng Diyos sa atin. Alalahanin po natin, mananampalataya. Hindi tayo to see is to believe. Believe para makakita ka.
Maniwala ka muna para may makita ka. Maniwala ka muna para maranasan mo yung miracle ng Lord. Maniwala ka muna para mapatunayan sa iyo ng Diyos kung yung kaya niyang gawin. Huwag nating pababain or huwag tayong maging katulad ng marami. Kaya tayo iba eh. Di ba binago na tayo? Dapat andun lagi tayo sa prinsipyo na maniwala at makikita mo. Hindi makita muna. Lord, makita ko muna, sige. Yun ang sinasabi, yun ang narinig ko kanina, ikaw raw ito. Di ba? Marami po doon humanga sa pagkakasabi niya, sa sinabi niya, paano siya nagsalita, he spoke well, di ba? They marvel doon sa kanyang salaysay, but they couldn't get over who was saying it. Sino ka? Di ba ikaw yung anak ni Jose? Di ba? Di ba ikaw lang yung ganito? Di ba siya lang yung ganyan? Bakit siya nagsasala? Isn't this John's son? How can this be? Paano nangyari? Kaya hanggang ngayon nag-aantay pa rin sila ng tagapagligtas. Kaya napunta na po sa mga hintil yung mabuting balita. Di ba kung di lang naman tatanggapin sa sarili mong bayan, edi humayo ka. Humayo ka. Marami pa ang nangangailangan ng tagapagligtas. Marami pa kumilos ayon sa pagkatawag ng Panginoon. So they asked him to perform a miracle like he's done elsewhere. Di ba? May mga ginawa siya, may mga narinig-rinig sila. Sige nga, gawin mo nga dito. But he simply replies that no prophet is acceptable in his hometown. Instead of humbling their hearts, they begin to resist Jesus' teaching even more. Alam niyo po, kapag totoo talaga nating tinanggap ang Panginoon, dadating tayo sa punto ng buhay natin ng pagpapakababa talaga. Kasi the more na nagmamataas tayo, we resist Jesus in our lives. Sa pagpapakumbaba lang talaga, sa pag-amin lang talaga na, totoo talaga, kailangan ko ng tulong ng Panginoon. Kailangan ko ng kagalingan. Kailangan ko ng paglaya dito sa area na ito ng buhay ko. Dito talaga ako madalas bumabagsak eh. Yung kaaway dito talaga kumikilos. Isuko ko kaya ito lahat sa Panginoon. Alam niyo, napakahalaga ng kalalagayan ng puso sa harapan ng Diyos. Napakahalaga talaga ng pagpapakababa sa Panginoon. Because miracles happen when you humble yourself. When you admit the truth. Miracles happen kapag naging totoo tayo sa harapan ng Diyos. Hanggat lagi tayo nagmamataas, napakahirap po pumasok ng lubusan ng Panginoon. Maraming tayong sinisharean dahil andun yung kataasan, hindi pagtanggap ng katotohanan. Naalala ko na naman si Brother Charlie. Diba yung mga debate na mayroon siya. Sobrang, kahit anong pilit mong ipasok sa kanila that they need Savior, they need Jesus. Andun yung pagmamataas na even yung questioning, sino ka? Diba? Questioning yung ginagawa din niya. And even sa mga mananampalataya, may mga ganun na pinagdadaanan din tayo. Marami minsan, may mag-share sa'yo, magko-correct sa'yo, magtatama sa'yo, papayuhan ka. Nagustuhan nila yung sinabi, okay naman para sa akin, pero minsan questioning yung nagsabi. Nagsabi sa akin si ano, tagalinis lang yun dun sa ano. Ay nako, okay sana kung magsabi sa akin si pastor talaga. Pero yung tagawalis lang ng church, ego. Diba? Pride. Diba? Bakit ako pagsasabihan nila? Sino ba sila? Diba? Mas matagal na ako, mas marami akong alam. Minsan may ganun tayong kalalagayan. That's why miracles
minsan hindi natin masumpungan. Diba? We are questioning, they are questioning who Jesus is. So, no prophet is acceptable in his hometown. Because instead of humbling their hearts, they begin to resist Jesus' teaching even more. Imbis na tanggapin yung turo ng Panginoon, nang sa ganun maranasan din nila kung anong naranasan ng mga karatig lugar, karatig bayan, hindi. They resist the teaching of Jesus. Yung pagtuturo. Minsan may ganun kahit sa loob ng tahanan. Mga simpleng usapan, pinagsasabihan ka na, sino ka ba para magsabi sa akin ng ganyan? Diba? May ganun tayo. Okay? We have to check our heart. Because even ang Panginoong Yesus, nagpakita siya ng kababaan. He really humble himself para abutin tayo. Sino ba tayo? Amen. Sino tayo? Sino ba ang tao? Bakit kailangan bumaba ng anak ng Diyos? Iwan yung kanyang trono para sa atin at magkatawang tao. Sino tayo? Mga makasalanan tayo. Diba? Napakagulo ng lugar. We always made mess. Araw-araw. Pero ang Diyos, inaabot tayo. Sino tayo? Kailangan natin magpakababa. At aminin sa Panginoon yung ating totoong kalagayan. Nang ganun, makaranas tayo ng totoong paglaya. Nang sa ganun, yung jubilee ay lubos nating maranasan. Amen. So, kailangan lang talaga minsan ng tamang puso sa lahat ng bagay. At ito po yung panghuli. The peril, the days of decision are here in Jesus. Kanina talaga na ano ko nung naantig yung aking puso nung awit. And I can see very clear 2 doors. Lord, itong unang pintong ito, sabi ng Revelation, ikaw ang magbubukas, magdidesisyon papasukin si Jesus. Amen? But the second door, it's not you anymore that will open it. It's Him who will decide kung ikaw ay papasok o hindi. Sabi ko, grabe. Habang sumasamba kanina, it's very clear. Bukas ang isang pinto, ikaw ang nagdesisyon niyan kung papapasukin mo siya. Kung talagang totoong binuksan mo siya at nakapasok siya ng lubos sa iyong buhay, anong sabi ng Revelation? Andun yung fellowship with the Lord. Every day kasama natin siya. Every day you will experience Him. Every day you will experience healing. Every day you will experience favor from the Lord. Pero the second door, it's not you anymore that will decide. It's Him. Parang yung sa arko. Nagbukas na eh. Ayaw mong tumanggap, sige. Nung panahon ng baha, ang anghel na mismo ang nagsarado ng pinto. Ang Diyos na mismo ang nagsarado. At hindi sino man, walang sino man ang pwedeng magbukas. Kundi ang Diyos lang. Sabi ko napakaganda ng yung mensahe, Panginoon. There is 2 doors. And 2 beses siya dadating talaga. The first coming, people mostly rejected Him. And those who accepted Him, di ba? Yun ang makakapasok sa muling niyang pagbabalik. The first coming and the second coming. Napakaganda lang na even death is defeated. Dahil sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, wala na. Tatapusin na niya ang lahat ng paghihirap ng tao. Kaya, kumbaga sa kapatid, kung ngayon binuksan mo nang yung pintuan sa Panginoon, buksan mo na ng bukas talaga. Amen? Huwag naman yung, Lord, teka lang, konti lang eh. Si Lord, hindi naman pwedeng sumiksik dyan. Buksan mo na ang pintuan mo talaga sa Panginoong Yesus. Kung may desisyon ka ng talagang maglingkod, kung may desisyon ka talaga na magsa Diyos na, tanggapin siya, kapatid, buksan mo na yan. Nang sa ganun, bukas din ang langit na magpapatuloy sa'yo.
yung pintuan ng langit. Huwag nating pagdamutan ng Panginoon. Grabe ang gusto niyang gawin sa atin. Yung pangako niya, matagal na yun eh. Buhos na. Dumating na siya. Yung pabor niya, hindi ipagdadamot ng Lord yan. 11 years, nagdadialysis, pero grabe, Diyos lang talaga. Masasabi mo kung bakit tumagal ng ganon. Marami sa atin, mahirap yung kalagayan. Hindi alam kung saan kukuha. Pero ang Diyos lang talaga yung pumabor ng pumabor hanggat maabot natin yung ganitong level ng ating buhay. Hindi tayo pinagkulang ng Panginoon. Maraming walang trabaho, pinanalangin, nagkatrabaho. Maraming mga relasyon sa loob ng pamilya, ipinanalangin, inayos ng Diyos. Amen? Sobrang pinagpala po tayo. Grabe ang favor ni Lord hanggang ngayon. Sobra. Ako po every time na mauubusan kami magpatrabaho, pag ako dumalangin na sa Panginoon, hindi ako yung kumikilos. Hindi ako yung nagsasabi. May tao magsasabi sa akin, oh, eto, gamitin nyo naman. Sabi ko, Lord, hindi mo kami kailanman binibigo. Kulang lang talaga minsan sa prayer. Kulang lang minsan sa time na umupo sa Panginoon. Dahil ang Diyos nag-aantay lang lagi. Binigay na yan sa atin ng Diyos eh. Pinangawakan na natin yan na pinagpala na tayo sa bahaging ito ng buhay natin. Pero maraming beses, porket dumadating lang yung pagsubok, yung pagsusulit, yung temptation, ano pong nangyayari sa atin? Imbis na pagtagumpayan, imbis ipanalo dahil pinanalo na yan ng Panginoon. Kapatid, hinahayaan natin na magwagi ang kaaway. Pero hindi naman siya lubusang nagwagi dahil pinanalo na ng Lord yan para sa atin. Kailangan na lang ng mananampalataya, lubos na pananampalataya. Ikaw na unbelief, na believer, itapon mo yung pagiging unbelief mo. And live, mamuhay ka na totoo talagang nananalig at sa lahat. Sabi ng kanta, ang lahat ng ito ay sa Panginoon at ang lahat ng ito ay babalik din sa Panginoon. So ano ba yung pinagdududa natin sa Panginoon? Ano ba yung pinagdududa natin minsan sa Diyos? Diba? Jesus references the stories of Elijah and Elisha to make the point that Israel rejects the Lord's prophet. Diba kailangan pang dalhin ito ng Panginoong Yesus para malinawan sila nung kanilang ginawa. When you reject God's mercies and renewal of all things, great peril will come before you. Diba? Bababa sa atin yung hustisya. Jesus' warning makes the people livid and they want to throw him off of a cliff. But Jesus slips away. No one can take his life from him. Kasi hindi yun panahon ni Jesus na mamatay. Dahil ang panahon ng kanyang pagkamatay ay sa krus. Kahit anong mga pagbabanta pa ang mangyari sa kanya, hindi pa niya yun oras. Parang eto rin yung naging tanong ko nung namatay si Charlie permissive. Oras na niya. Kasi kung hindi, sasablay pa yung magpapaputok nun. Pero oras na niya. Kaya, wala na. At hindi kalungkutan ng langit ang nangyari, kundi kasiyahan yon. Because they welcome a brave and bold, a good and faithful servant. Kaya nagdiriwang ang langit sa kanyang pag-uwi. That is homecoming na totoo. Nakabalik siya. Katulad ni Jesus. Sa book of Daniel, prophecy si Daniel na may nakita siya.
Kaya minsan ang word na Son of God ay kino-question ng marami. Kasi ang term na ginamit parang tao. Which is siguro sa panahon ni Daniel, hindi pa ganun ka-clear. Tao ba yun na kinoronahan? I think Daniel chapter 6. Kaya yung term na ginamit yan, may nakita siya. Na vision niya. Na may kinoronahan na parang tao. Which is the Son of God, Jesus. Na binalik na sa kanya yung paghahari, yung corona, after he won the battle from the enemy. Diba, isang kagalakan yun na tayo din. Ang daming nating mararanasan sa mundong ito. Pero iba kapag oras na at araw na ng pagbibigay ng Diyos ng reward, ng corona. Sa anumang ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon. So may corona at mayroong prize. Yung ating mga pagpapagal at paghihirap sa Lord. Kaya nga hindi dapat tayo makaramdam ng anumang lungkot, although nakakaramdam yung physical dahil may emosyon tayo, yung kaluluwa natin, pero lagi nating maunawaan ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Jesus has come, and with Him are the days of renewal. But they will only be ours if we humbly receive Him. Pag dumating ang Panginoong Yesus sa buhay natin, the days of renewal will come. Pero kapatid, napakahalaga ng tamang tugon. Yung pagpapakumbaba. Napakahalaga ng tamang tugon doon sa inaalok ng Panginoon. Doon sa katok ng Diyos sa pintuan. Ano yung tugon mo? Bubuksan mo ba ng buong buo ang pintuang yan para papasukin siya? Diba? Hayaan mo ba siyang kumilos? Because ang desisyon na yan ay ngayon. Diba? Ang desisyon na yan ay ngayon. Hindi sa panahon na kung saan huli na ang lahat. Kasi po ngayon tayo talaga ang magdidesisyon. Katulad ng mga nasa Nazareth, ng kanyang mga kasama doon, the decision is in them. If they're going to accept or reject Jesus sa kanilang lugar. Ipahayaan nilang magturo doon, gumawa ng miracle ng Panginoong Yesus, or itataboy nila, ire-reject nila. Sila ang nagdesisyon ng kanilang kalalagayan. Kaya tayo din sa araw-araw, kahit ngayon, mayroon tayong dapat na ginagawang desisyon. So, ang pinaka tanong po dito, what will you do with Jesus? Ngayon, hindi ko po alam kung nasaang punto si Jesus sa inyong mga buhay. Sa inyong mga puso, sa inyong mga tahanan, nasaan siya? Kayo po ang totoong nakakaalam niya. Isa lang yung tanong, what will you do with Jesus? What will you do with Jesus? Ano po yung gagawin niyo sa Kanya? Accept Him, embrace Him, hayaan siya na kumilos, itama, ayusin tayo, or i-reject natin po siya. Kaya nga ang desisyon nasa tao ngayon. Pero sa pangalawang pagkakataon, hindi na sa kanila. Dahil binigyan na tayo lahat ng chance. Magsasarado rin ng Diyos ng pinto. At alam niya kung sino ang totoong pagbubuksan niya at papapasukin niya sa langit. Kaya nga, what will you do with Jesus? Araw-araw, kapatid, hindi po siya nawala. Baka isipin po natin, si Jesus nasa panahon lang or araw lang ng Sabbath or Linggo. Every day, what will you do with Jesus? Nandyan lang siya. Every day, nag-aantay siya. Every day, hinahanap niya yung panahon natin, yung oras natin. Every day, lagi lang siya nandyan. Hindi nawawala.
what will you do with Jesus? Isinasang tabi ba natin ang Panginoon? Iginigilid para sa iba nating mga priority, mga iba nating mga ginagawa, kaabalahan. Every day, yan ang laging tanong, what will you do with Jesus? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa Panginoong Jesus sa iyong buhay? Dahil talastas ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Sa oras na ito, patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos. And I pray na patuloy na ang salita niya ay nangusap sa bawat isa. At kung may sino man po sa umagang ito na naririto at nagdidesisyon siya na tanggapin, papasukin ang Panginoong Yesus sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Kung mayroon man sa umagang ito na hindi pa lubusang tinatanggap ang Panginoong Yesus, inaanyayahan kita dito sa unahan upang manalangin ng pagtanggap, upang manalangin ng buong pagtanggap sa Panginoon. Hallelujah. Yes, so ngayon, ang panahon ng ikaw ang magdidesisyon ng iyong tatahakin, ng iyong pupuntahan, na magiging kalalagayan ng iyong buhay. Ngayon ang panahon ng pagdidesisyon. Kung tatanggapin o i-reject mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Hallelujah. Yes, so God. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. We worship your name, O God. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, "You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, "You are worthy of it all." You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all
Nais namin na patuloy ka, na pumasok, patuloy ka, Panginoon, na maghari sa aming pong mga buhay. Hayaan mo, Lord God, na yung gagawin namin desisyon, hakbang sa mga susunod na araw ay tunay na makapagbigay sa iyo ng kaluguran. Tunay na makapagbigay sa iyo ng pagsambang nararapat. You are worthy of it all, O Lord. You are worthy of our service. You are worthy, Panginoon, ng aming oras, ng aming panahon, ng aming buhay. You are worthy, Panginoon. Even our financial, you are worthy, Lord God. Lahat, Panginoon. Dahil lahat ito ay nagmula sa iyo. Ikaw ang nagkaloob nito. Through your favor, your grace to us, Panginoon. Nararanasan namin yung mga bagay na ito. And you are worthy. You are worthy. Pero lahat ng ito, Panginoon, ay mayroong purpose. Mayroong kadahilan na, Lord God. At even, Lord God, yung buhay ng bawat isa, I pray na walang ilang porsyento lang na magbibigay ng kanilang buhay panahon sa iyo. But Lord, help us to give our 100% to you, O God. Yung puso namin ay buong-buo namin buksan sa iyo. Hallelujah, Lord. Yung renewal na yung pinagkaloob ay lubusan namin tanggapin, Panginoon. You want us to change for the better. You want us to change para maging ilaw at asin. You want us to change for your glory, O Lord. Father, tulungan mo kami. And help us to decide right now na hahakpangan namin ito with all of our faith, Panginoon, to you. Hahakpangan namin ito, Lord. May mga bagay na kailangan kami i-reject upang tanggapin namin ng lubos yung mga bagay na sa'yo. May mga bagay na kailangan namin alisin upang patuloy na dagdagan mo kami. May mga bagay na kailangan namin pagdesisyonan, Lord God. Mga sagaman, mga pagkatalo, Panginoon, sa buhay. Upang ikaw ay patuloy na magtagumpay. Upang ikaw ay patuloy na maghari, Panginoon. Ama, salamat. Thank you for your favor to your people. Thank you for this is the day of renewal. This is the day of humbling, Lord God. You know our heart. You know our minds. Wala kaming maipagmamalaki sa iyong harapan. You own us. You own the world. You own the heaven and the earth, O God. Ikaw ang nagmamayari ng lahat ng ito. And Lord, we are humble. We are humbling before you. Nagpapakumbaba kami, nagpapasalamat kami for all the privilege, for all the opportunity that you have given us. Sino nga ba kami, Panginoon? Tatawarin mo kami, Lord, sa mga panahon ng aming puso na mayroong pagmamataas sa iyo. Sa mga panahon, Lord, na binibilang namin yung aming mga nagawa. Sa mga panahon, Lord God, na mas kinikilala na namin ang aming mga sarili. Sa mga panahon, Panginoon, na kung saan, Lord God, iba ang aming na ipapriority. You are the source of everything, O Lord. And Father, hayaan mo, Panginoon, na sa buhay ng bawat isa, habang may pagkakataon kami, ay makapaglingkod kami ng lubusan sa iyo. Habang may lakas kami, habang may oras, Panginoon, gawin namin ito sa lahat ng pagkakataon. Saan mo man kami
kami linagay, saan mo kami dinala. Tulungan mo na ang bawat isa makapaglingkod ng maayos, Panginoon, sa iyo. Salamat naman sa umagang ito, and I pray, ikaw ang nakakabatid at nakakaalam ng puso ng bawat isa. At sa sino man, Panginoon, na gusto, Lord God, sa hindi pa tumatanggap sa iyo at nais ng kanyang puso na tanggapin ka. I pray na patuloy na bigyan ko siya ng tapang. At higit sa lahat ng puso, Panginoon, na magpatuloy na kilalanin ka sa kanyang buhay. And Lord, maging lubusan nawa ang patuloy, Lord, na paggawa mo, pagkilos mo sa kanya. Salamat dahil ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang aming Diyos na dakila. Ikaw ang aming Diyos na pinananampalatayanan. At ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako ay tunay, O God. Ito'y buhay, Panginoon, sa buhay ng mga nananalig, nananampalataya sa iyo. Salamat sa umagang ito. All the glory and the honor belongs to you alone. In